The Design of God for Church series. At bilang pangalawang mensahe sa ilalim nito, ang ating pong key verses ay verses 18 and 19 ng Matthew 16 at bahagi ng ating scripture reading. At ito po nakasaad sa mga nabanggit na talata. And I say unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. So we have from these verses, as our second message sa ating series, ay pamagatan natin the authority of the church. So ipisan po natin ito pagtalakay ng the essence of the church or the essence of God's church. So pag-usapan natin ito yung the authority of God's church. At of course, napansin nyo na ito na namang talatang ito. This is not the first time, of course, na ating pong nabigyan pansin itong talatang ito, particularly verse number 18. Especially sa isang katatapos lang natin na series, no? Sa ating panggabing worship service, yung I will series natin. God's I will series. Yun nga, yung I will build my church. Pero hindi pwedeng hindi natin muli ito matunghayan at pagbulayan, lalo pagtungkol po sa church yung ating series ngayon. The Design of God for Church series. Hindi pwedeng hindi po natin ito talakayin. Ipamanawa ay di lang tayo muling mapaalalahanan ng ilang mga napag-aralan natin kaugnay nitong teksto, hindi madagdagan pa yung kaalaman natin sa magitan ng mensahe ngayong gabi. Now, mga kapatid, ang ating text, it reveals the plan of Christ for His church. This reveals the plan of Christ for His church. Tumat sa puntong ito, sa ating pong binasang mga talata, ay He has yet to go to Calvary. Hindi pa ho siya nadadakit dito at pinahirapan. Eventually ay siya po ay pinako sa krus at namatay. Hindi pa ho yun. Hindi pa nangyayari yun. Okay? Sa panahon na itong ating teksto ay naganap. Redemption's plan has not yet been fulfilled. And He is already preparing the disciples for the word to come. So ito po, no, piniprepare niya na yung kanyang mga alagad sa gawaing darating, lalo na kung yun nga, maganap na yung kanyang pagtubos at tuloy-tuloy na ho yun sa kanya pong di lang pagkabuhin maguli, hindi pag-ascend, at pag-uwi dun sa langit. Kaya, hindi pa man nagaganap, yung Calvary ay inihahanda na ng Panginoon ang kanyang maalagad para sa gawain. He is revealing to them, and to us as well, yung design of the church and the authority it possesses. Dito po ay inihahayag niya yung disenyo niya, yung plano niya para sa church, anong lang na yung authority na binibigay niya sa kanyang iglesia. And as we've already considered, kung matatanda niyo po, isa sa mga binigyan din natin sa ating mensahe last Thursday, at nawa ay mapanghawakan natin, no, that it's a blessing to be counted part of the church. Isa pong pagpapala dapat sa atin, dapat maging ganun ang ating turing, maging ganun ang ating nararamdaman, ganun ang ating pag-iisip, na isang pagpapala na maging bahagi ng iglesia ng Panginoon. The saved are born into the family of God and made part of the church, the bride of Christ. And there is nothing on earth like the church. So there is no other group of people or organization that possesses what the church has. Wala pong anumang organisasyon at anumang grupo ng tao nagtataglay ng ibinigay ng Panginoon para sa kanyang iglesia. Yung tinataglay ng iglesia ng Panginoon. And we are not just an organization or a gathering of people. Di lang tayo basta pagtitipon, di lang tayo basta
isang organisasyon, no? We are the Church of the Living God. Tayo, Iglesia ng Buhay na Diyos. Amen? So, gano'n po, dapat makita natin na sadyang talagang isang malaking pagpapala maging bahagi ng Iglesia ng Panginoon. Now, as we spend some time tonight focusing on the church, nananalangin po ako that these verses will encourage and embolden us in the work we've been called to do. So, yan naman po yung ating desire, yung maging gaya ng disenyo ng Panginoon para sa kanyang iglesia. Yung ating iglesia, magkaroon po tayo ng ma-encourage po tayo, magkaroon po tayo ng paninindigan, walang takot, walang pag-alilangan, na gawin yung gawain na pinagkatiwala ng Panginoon Diyos natin. Being part of the church is a wonderful privilege. But with membership comes responsibility. Diba? Isa rin po sa ating pinagdiinan yan. Privilege nga, maging parte ka ng iglesia ng Panginoon, pero nangangalugin din yan na merong responsibilidad na dapat nating gampanan, inaasahan na ating gagampanan. If we are to fulfill our responsibilities naman, sa bilang banda, we need the power of God. Hindi po natin kakayanin anumang responsibilidad na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin na bahagi ng ministeryo ng kanyang iglesia. Hindi natin magagawa yan sa ating sariling lakas lamang. Kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos. At yan po ang sinasabi dito sa ating teksto. Ito po yung inihahayag dito sa ating ngayong gabi. The power of the Lord is available to the church. Okay? Available to the church. Kaya tonight, as we consider the principles regarding the church, again, I want to preach on the authority of God's church. The authority of God's church. So, pansinin niyo po yung verse 18. Look at your Bibles, please. At pansinin niyo po yung sinabi ng Panginoon diyan, upon this rock, I will build my church. So first of all, bigyan pansin natin the church's construction. The church's construction. Upon this rock, I will build my church. Sa isang simpleng statement na ito, ay inihayag ng ating Panginoong Hesukristo yung architectural design para sa kanyang iglesia. Architectural design para sa kanyang iglesia. Sa maraming paraan, nasasabi natin na similar ito sa ibang mga building projects. And yet, ang kaibahan nito ay because of it is divinely unique. No? Ang iglesia po ng Panginoon ay pakita natin may similaridad sa ibang mga proyektong panggusali. Bagamat ang church po ay hindi gusali. Pero yung analogy na yan, yung simbolo na yan, ay pakita natin may similarity sa ibang mga buildings. Pero ang napaka-kaibahan ng church ay because of its being divinely unique. Okay? Yung kanyang kaibahang spiritual. Una sa lahat ay because yung kanyang founder, the one that built the church with that, is the sovereign Lord Himself. So we have here the sovereign founder. I will build my church. Yan po, ito po yung kaibahan ng iglesia ng Panginoon. Dito dineklara ng Panginoon that it is His church. And He will be the one doing the construction. Eh napapariyak tayo at nakakita natin na marahil hindi man ganoon ang kanilang nasa isip at nasa puso. Pero marami na hindi natutunan yung tamang pahayag na sabihin, church ko, membro ko, diakono ko. Ang dami na pong narinig natin ganyan, nakalulungkot. Na maaring hindi man yun talaga yung nasa puso nila. O sabi ng Bible, di ba, mula sa puso, lalabas sa ating bibig. Pero
yun ay malinaw na taliwas sa tinuturo ng Biblia. Dahil ang iglesia po, ang Panginoon po ang nagtatag nito. Okay? Ang Panginoon po ang may-ari nito. Hello? Amen. In His church. Hindi ni pastor, hindi ng mga diakono, hindi ng mga membro, hindi ng buong lokal na iglesia, mga member ng buong lokal na iglesia. Ang may-ari po, ang meron pong, ang nagtayo po, ang nagtatag ng iglesia ay ang Panginoong Hesukristo mismo. At kung meron mong may karapatang sabihin, my church, iglesia ko, miyembro ko, diakono ko, ay ang Panginoong Hesukristo lamang yon. Okay? So, bakit po? No? Sabi kasi ng Bible, it is He who not only founded the church, it is He who purchased it with His own blood. Lagyan nyo ng marker ng ating teksto, babalikan natin yan. Sa kabila ng pamilyar na talata yan. Pero himay-himay na. Sa book of Acts chapter number 20, malinaw naman po yung sinasabi ng Panginoon dito. No? Sa Acts chapter number 20, verse number 28. At minsan na natin tinalakay din ito. Pinakita natin na hindi dapat binabaliwala ang church dahil sa tatlong bagay na kapaloob dito. Ano yun, no? The name of God is on it. Nasabi dyan, to feed the church of God. Secondly, the blood of Christ, the Son of God purchased it. At yun ang ating binibigyan din ngayon, which He had purchased with His own blood. So kung meron mo may karapatan na ang kini ng iglesia, sabing, membro ko to, iglesia ko to, ito yung walang ibang kundi ang Panginoong Hesukristo. Siya kasi po ang tumubos sa kanyang sariling mahalagang dugo na walang kapintasan sa iglesia. Of course, kung babalikan ko ulit, sinabi ko, yung hindi dapat binabaliwala ang iglesia, kundi pinapahalagan, not only because the name of God was on it, and the Son of God purchased it, but also because the Holy Spirit is the one that administered the church. So sabi yan, bubuin natin pagbasa, Acts 20:28, take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost had made you overseers, to feed the church of God. So in the name of God, nandiyan, church of God. Okay, tapos, which He had purchased with His own blood. Okay, of course, alam natin ang anak ng Diyos, ang Panginoon sa Kristo, gumawa yan, at yung Holy Ghost nandiyan din sa talata. So, hindi natin sabihin mga kapatid, ang founder ng church ay walang iba kundi ang Panginoon mismo. The church was not hatched out of an idea that humanity needed a place to congregate or get motivated or feel good about themselves and remain reclusive from the world. Hindi po ganyan ang disenyo ng Panginoon at pagkakatatag ng Panginoon sa kanyang iglesia. Hindi po ito sino mang tao lang ang nakaisip at nag-invento. Hindi po inimbento ni Apostle Paul. Hindi po yan inimbento ni Apostle Peter at iba pang mga apostol. Ang Panginoon ang nagtatag ng iglesia. Amen. Now, the church is an institution that was ordained of God Himself. So, our blessed Lord founded the church, died for the church, determined when it would be born, and He built the church. So the church is not an average, ordinary gathering of people. Ito po ay binubuo ng mga redeemed of Christ. O sa local church, may nakakalusot na hindi ligtas. In fact, sa alagad ng Panginoon, si Judas, mula pa noong una, sinabi ng Panginoon, hindi yan ligtas. Hindi yan sa Kanya. Hindi yan sa Diyos. Sa Diablo yan. So, pwedeng mayroong ganon. Kaya nga pinag-iingat tayo sa aklat ng Hebreo, pinabanggit ng Biblia, singit natin dito sa Hebreo, mag-ingat daw tayo. Okay? Kaya hindi yung tao ang susundan natin, hindi yung tao ang kapapanigan natin Hindi sa tao tayo titingi, kundi sa Panginoon.
Sabi ng chapter 3, verse number 12 ng Hebrews, "Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God." Ingat-ingat daw, sabi ng Panginoon, baka napasukan kayo. Kasi balikan natin Acts chapter 20. Tingnan niyo po sinasabi dito sa Acts chapter number 20. Yan sa mga detalye na pinagtagubilan ni Apostle Paul. Alam niyo si Apostle Paul nagsasalita rito at siya po ay nagbibigay ng kanyang farewell address sa mga pastor sa Ephesus na gaya nga ng kanyang payag, hindi na siya nakabalik pa rito. Tuloy-tuloy na sa kanyang eventually naging kamatayan dahil sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Pero dito, binabanggit niya sa Acts chapter number 20. Tingnan niyo po. So yung kanina binasa natin, "Take it therefore," verse 28, "unto yourselves and all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood." Tuloy niyo po, verse 29. "For I know this, that after my departing, shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things to draw away disciples after them." So dalawang bagay, no? Natandaan yung tinalakay nyo itong Acts 20. Dalawang bagay pa pala ni Apostle Paul. Baka may pumasok sa inyo na hindi mananampalataya, mga lobong Manila, at guguluhin, sisirain ng iglesia ng Panginoon. O baka nasa inyo na, sabi niya, mula sa inyo, nahintay lang ng tiyempo ng pagkakataon. Pero ang layunin ay pareho. Ilayo ang iglesia sa katotohanan. Baguhin ang iglesia at gawing hindi ayon sa disenyo ng Panginoon. Kaya magandang tinatalakay natin ito kasi ano man ang mangyari, ay dapat maging matatag ang iglesia. No? Maging matatag sa katotohanan. Nakikinig ba kayo? Amen. Pagbabaguhin ang disenyo ng iglesia. Pagbabaguhin ng ayon sa gusto ng tao, kundi manatili naman ito ay ayon sa disenyo ng Panginoon. So, the church must be made up of redeemed of Christ, pero may nakakalusot nga kasi hindi naman natin nababasa puso ng tao. Although I fear that many have lost sight of that divine truth. Hindi na binibigyang pansin yan yung regenerated church membership, pagiging ligtas. Kahit na sino, basta okay, baptized na, okay, member na. Kahit na under discipline nga dahil may ginawang hindi tama at biblical o against sa principle ng Bible, tanggap ng tanggap. No? Kadadano lang, pinapatransmit na. Pinapatransfer na. Ibig sabihin, nakalulungkot po, no? Many church bodies view the work of the Lord no differently than they do the work of the world. Wala silang pagsunod sa disenyo ng Panginoon. They have lost sight of the divine truth that the church must be made up of redeemed of Christ, only true believers. Tanggap na lang ng tanggap para masabing maraming membro. They have no concern or devotion for the church than any other aspect of life. Now, brothers and sisters, it ought to excite us to be part of the church. Dapat excited tayo. Naging parte tayo ng iglesia. We ought to rejoice that we have been saved and placed in the church. We are part of the church again, of the church of the living God. So, yan po, no, sa ilalim ng church's construction, nabigyan pa natin, sino yung sovereign founder? Sino tatag ng iglesia? Sino nagtayo ng iglesia? Hindi ang Panginoon mismo. Hindi ang sino kuman. Secondly, pansin niyo ulit yung sinabi ng Panginoon, upon this rock. Okay? So, ano pinag-usapang rock dyan? It's the solid foundation. Okay, pinag-usapan dyan yung solid foundation ng church. Rock. And there can be no doubt that the church was built upon a solid foundation. Bakit po nasabi? Kasi 2,000 years ago na, nang itatag ang iglesia, at sa kabila ng maraming naranasan ng iglesia, bagyo, persecution,
Maraming nagtaka to tear the church down. And yet, ang church ay nagpapatuloy. The church still remains. She remains. Despite of all those killings, first 2 century, 2 million nata yung patay ng mga Kristiyano. Dahil sa kanilang panampalataya. Pero sa kabila ng maraming pagtatangka ng lipulin ng iglesia, ano po ang ating masasabi? May iglesia pa hanggang ngayon. Nananatili ang iglesia. At bakit? Dahil nakatatag ito sa isang matibay na pundasyon. Yun ang dahilan. Nakatatag ito sa matibay na pundasyon. Now, I want to take a moment to consider the rock on which the church was built. Kasi naging subject of debate and controversy ito sa mahabang panahon. Sino ba yung the rock? Sino ba talaga? So first of all, bigyan pansin natin yung myth. The myth, yung alamat. Kung sinabi natin alamat, myth, hindi po yan totoo. Okay? So ito po yung akala ng iba. Ang akala po ng iba, yung myth po tungkol sa church, yung rock, yung foundation ng church, ang myth po dyan ay inassume nila that the church is built upon Peter. Kasi yung name po ni Peter sa Greek language, the Petros. And it means a rock or a stone. Kaya yung mga Roman Catholics, tinuturo nila that the church was built upon Peter. Peter being the rock. They claim that Peter was the first pope of the church. Kaya yung mga kabataan, nanadalo at bago pa lang, pag-aralan niyo Bible niyo. Diba? Ang turo ng reliyon na to, bawal mag-asawa si Father. Bawal mag-asawa ang Pope. Walang asawa yan. Bagamat ang linaw, namin ng Bible, yung nagtuturo ng ganyan, hindi yan turo ng Diyos. O, tingnan niyo po, sa Timothy, pinabangit ng Bible. At ito, mayroong reliyon, okay, dating kinabilangan namin, kinabibilangan ng iba sa inyo, nagtuturo ng ganitong turo na kinukondem na po ng Panginoon. Sa 1 Timothy, chapter number 3, ito nakasaad. Chapter number 4. Beginning with verse number 1. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times, tayo po yun, huling araw, some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils, speaking lies in hypocrisy, having their conscience sealed with a hot iron. Ano isa sa mga aral at turo nila, nasabi diyan ng Panginoon, doctrines of the devil. Ang sabi ng Bible, no? Doctrines of the devils. Forbidding to marry, and commanding to abstain from meats which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. So yung aral ang nagbabawal sa pag-aasawa ng isang ministro, na isang leader. Yan ay kinukondena ng Bible. Yan po ay doktrina ng Diablo. So, pinapalabas sila si Father ay paano naging Father, walang anak. Diba? At kaya walang anak, walang asawa. So, yun ay isa sa mga maling aral ng nabanggit na reliyon. At dahil pinipit nila na ang Pope dapat bilang pinakamataas na klase ng pare ay hindi dapat din mag-asawa. Ngayon, ito po ang issue. Kung si Peter ay first Pope, akin nila. Si Peter po, pag binasa niyo sa Bible, meron siyang biyenan. Si Peter po ay merong biyenan. Okay, hanapin ko lang sa dali. Ano ba sa English yung biyenan? Mother-in-law. Di ba? Ano yan eh? Kapag ikaw ay nag-asawa, tawag sa tatay mo ay, yung tatay ng asawa mo ay, father-in-law. Ang tawag sa
Nanay nung asawa mo ay? Ha? Oh, pero hindi mo panislaway nyo, lason yan. Oh. Pero ang tawag sa asawang babae ay dalo. Yan ang dalo. Okay. Ngayon, mother-in-law. Sino tulungan nyo ako? Mother-in-law ni Peter. May binan si Peter. Kung si Peter first po, bakit may binan siya? Matthew 10:35. Ano sabi yan? Hindi yan. Look. Ano nilakakita? Matthew 8:40 lang. Nakita niyo ba pasahin yung Matthew 8:40? Tingnan natin. Siningit ko lang, hindi ko na matandaan. Tama ba? Pakita mo. Pakita mo. Matthew 8? 14. Ganun. Okay, sabi yan, and when Jesus was come into Peter's house, he saw his wife's mother. Di lang binabanggit dito yung mother-in-law niya eh. His wife's. Asawa niya. So si Peter may asawa. Kaya nga, tinanong yan pa rin, paano po kami na naiwan po namin, hindi naman namin hindi pinapahalagaan yung aming asawa, yung aming pamilya. Sabi ng Panginoon, wala nag-iwan ng mga bagay na yan sa pagsunod sa akin, hindi tatanggap sa buhay na ito at sa darating na panahon, sa eternity. So si Peter, paano magiging pope kung doctrine nila ang pope dapat walang asawa? Si Peter, may asawa, may biyenan nga eh. Nakikinig mo? So yung claim na si Peter, yung first pope of the church, mali. Mali sa doktrina nila mismo. Huwag muna tayo pumasok sa Bible. Sa doktrina nila mismo, mali. Kasi may asawa, si Peter. Pero Peter, clearly the Bible is not the rock to which Jesus is referring to here in our text. Una sa lahat, si Peter kasi ay mortal and sinful man. Yung rock kung saan dapat itatag ang iglesia, hindi dapat sinful man, hindi mortal man. Si Peter, he did not possess the ability of the deity to have the church built upon him. Kailangan deity o Diyos ang pagtatagan ng iglesia para para magtagumpay laban sa gates of hell. Yun ang isa sa ating tatalakayin. Ipilitin natin matapos ito. Kung si Peter, yung rock and the gates of hell, sabi ng Bible, shall not prevail against him. Hindi pa nagtagal, nirebuke siya ng Panginoon. Look at verse 23 sa ating teksto. Anong sinabi rito ni Peter? Nagmarunong na naman si Peter, verse 22, that Peter took him and began to rebuke him. Sabi ng Panginoon, kinakailangan siyang dakpin at patayin, pero mabuhay na huli siya pagdating ng ikatlong araw. Dahil itong kanyang misyon, bakit siya naparito. Pero sabi sa verse 22, be it far from thee, Lord, this shall not be unto thee. Kinota niya na naman ang Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, verse 23. And he turned and said unto Peter, ano sinabi? Hi? Ano sinabi? Get thee behind me, Satan! Thou art an offense unto me, for thou savorest not the things that be of God, but those that be of men. Yung siya yung rock, at the gates of hell shall not prevail against it. Ito, laglag agad. Talo agad. Hindi pa nagtatagal ang oras. So, bakit po, Hindi kasi talaga siya yung rock na binabanggit dito. Kinakailangan yung rock ay deity, Diyos. Hindi pwede yan sa isang sinful man, mortal man, gaya ni Peter. Agad-agad ay kayang kapiin ng diablo. So, closer examination of the text will refute this false doctrine. Hindi siya yung rock, hindi siya yung first pope.
So, wala pong Pope sa Bible. Okay? And another thing, because of the different Greek words translated rock in this verse. Sabi ni Jesus Christ kay Peter, thou art Petros. No, Petros siya. Eh yung rock, ano sa Greek? Petra. And upon this Petra, I will build my church. So magkaiba yun. The word Petra means a rock or ledge, a large stone, a prominent projecting rock or cliff, malaking bato. Peter was a stone. Hindi malaking bato. Bato pero maliit na bato. In fact, sabi nga na iba, yung sepas ay pebble. O gano'n ba kalagay yung pebble? Maliit na bato. Jesus was and is the rock upon which the church was built. Si Jesus Christ po yan. 1 Corinthians 10:4. O, tingnan nyo sa Bible nyo. Pakita mo iyo pag wala dyan sa outline. Nasisingit sa ating pagtalakay. So sabi yan, and did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them. And that rock was Christ. So hindi po rin ito pinag-usapan natin bato, ha? Yung simbolo. So, pag binasa niyo yung Psalms, binasa niyo yung Old Testament, the Lord is my rock and my salvation. Simbolo ng Diyos yung rock, malaking bato. So, ito rin ay isa sa nagpapatunay sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. No? Si Peter ay hindi po Diyos, kaya ng Panginoong Jesucristo. Hindi siya yung foundation ng church. Hindi po siya yung Pope. There's no such thing as Pope in the Bible. Okay? Siya maliit na bato. Pero malaking bato ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Now, so, yan ang ating pangalawang bigyan pansin, the Messiah. The Messiah. So, nakita niyo, myth lang yun, hindi totoo, mali. Yung sabihin si Peter, yung rock. Solid foundation refers to the Messiah himself, to the Lord Jesus Christ himself. No? The disciples, bagamat sa punto ito, di pa nila na-embrace yung fact that Jesus had to come to offer himself a sacrifice for the sins of the world. Kinunta pa ni Peter eh. Pero itong declaration points toward his death at Calvary and being the foundation, the chief cornerstone of the church. Listen, are still with me, hello? Had there been no Calvary, there would be no church. Walang umatayan sa krus, wala akong iglesia. Walang na-purchase with his own blood. So, hindi namatay si Kristo, had Christ not died, we would yet be in our sin without hope. And there would be no church. So the rock is Jesus Christ, our Lord, Savior, and Redeemer, and the foundation of the church. It is Jesus Christ himself. Now, thirdly, let's talk about the message. Makita natin dito. Message. We need to take a moment to consider the context of this passage. Sabi ng Panginoon sa verse 13 sa ating scripture reading, Whom do men say that I, the Son of Man, am? Whom say ye that I am? Now, si Peter nag-respond, kaya na-comment siya ng Panginoon. Thou art the Christ, the Son of the living God. Kaya tama yung kanyang sagot. He had recognized and received Jesus as the Christ. He saw Jesus as the Son of God. Now listen, Peter's faith was essential to his relationship with Christ. Essential yun. Wala kang magiging relasyon sa Panginoon kung hindi mo sinampalatayan ng Panginoon. Okay? Walang kaligtasan kung hindi mo sinampalatayan ng Panginoon. Hello? Now, the church, pero a church is not built upon our faith. Hindi na itatag ang iglesia dahil sa ating panampalataya. No. Again, it is built upon Christ. And Christ alone. But our faith is essential to being into the church. Importanteng ligtas ka, mananampalataya ka kay Kristo para maging tunay, lihitin mong membro ng kanyang iglesia.
Our faith is essential for the spiritual well-being of the church. So we must see Christ for who He is and believe upon Him in salvation. Jesus is the rock, the foundation, and our faith is laid upon that foundation. Kaya maraming mga nagpapamember sa church, hindi naintindihan yan eh. Yung mga mga mayabang na gusto nila sila masusunod. Mali na yung ginagawa, ayaw gusto, hindi sila re-reviewin, hindi sila i-correct. Ganyan yung klase ng mga tao hindi naintindihan. It's not about us. The church is not about us. Hindi yung gusto natin. Hindi tayo ang bida rito. Hello? It's not even about me, the pastor of this church. No. Ano lang ako eh, under shepherd lang ako. Ang true shepherd, ang Panginoon eh. Oversee lang ako rito. I am not the owner. The pastor is not the owner. Nakakalungkot yung mga pastor na mali-mali na ang ginagawa at hindi magpa-correct. Nangangalo niya na, hindi magpa-correct, hindi bumitaw sa pwesto. Buti iba na, di ba sa Japan, sa Korea, pag nahuli may kaso, anomalyan sa nag-resign. Dito sa atin, pag may mga kaso, tumatakbo, nagiging senador eh. Di ba? Nagiging government officials, elected government officials. Pero pati sa church, ganoon din. May isang pastor sa Amerika na kulong dahil sa pambababae. May isang pastor na kulong sa Amerika dahil sa pag-angkin ng pera ng simbahan. Pero sa atin, yung pang nanganguling yung pastor, yung pa yung galit. Siya pa yung nambubuli. Tapos yung nagnakaw na pera ng church, sasabihin pa, kulang pa nga yan eh. The nerve, di ba? The nerve. Kasi yung ganong klaseng pag-iisip, malabas na sa nila panuwal, sila may-ari ng iglesia. Kahit na ikaw nagsimula ng iglesia. Pero, kung hindi na ayon sa Bible ang ginagawa mo, dapat magkaroon ka ng kapakumbabaan. Una, tigilan mo na yung maling ginagawa mo. Tigilan na yung pangangalo niya, tigilan na yung pagnanakaw. Pangalawa, mag-step down ka. Okay? Kung i-restore ka ng church, praise the Lord. Kung hindi, wala kang magagawa. You can choose to sin, but you cannot choose the consequence of your sin. Ang mga kayang klaseng tao, may mga ganyan imbis na magsisi, i-justify yung ginawa nila, at i-blame pa nila iba, i-blame pa yung asawa niya, kaya siya nangalo niya, kasalanan pa rin ng asawa niya. No? Kakalungkot na gano'n. Diba, tatagal na sa ministry, hindi mo inasahan, gano'n gagawin. Tapos para atakin nila iba, sabihin, ingit ng atak, isipin utak yan, ingit lang. Tapos yung nakaraan mo, titirahin ka sa nakaraan mo, yung nakaraan mong nasettle ka na, nasettle ng Panginoon, nagpakumbaba ka, nirestore ka ng Panginoon. Ganyan ang utak ng mga ibang mga nagpapakilalang mga God's anointed. Bakit? Piling nila sila may-ari ng church. Ano nyo sa church, sa atin at dyan, hindi tayo indispensable, lahat tayo. Kahit pamilya ng pastor, kahit pastor mismo, hindi pati member, ganun din. Yung pastor, hindi, di ba, hindi, indispensable. Hindi lang yung mga member, mali na ginagawa. Mali na ginagawa mo, kakapayan mo yung anak mo, tapos ikaw pa galit eh. Hindi ka magtanggap ng discipline, ikaw pa magmamalaki. Bakit? Hindi naintindihan. Hindi tayo ang may-ari ng iglesia. Hindi tayo ang masusunod sa iglesia. Ang Diyos, ang Panginoon. It's all about God. It's all about Christ. Naintindihan, no? Pag hindi na pagbigyan, hindi sinunod yung gusto. Galit na, lilipat ibang iglesia, ang dami nung tanggap agad. Si paramihan nga, kaya ginagit natin. Hindi gano'n ang purpose ng church. Look at the spiritual framework. I believe we will not be able to finish this. Ngayon, may 3 puntos pa. Yung conquest of the church, at yung commission of the church. So next meeting natin, tatalakayin yan. Medyo mahaba pa yan. Gagawin tayo ng gusto. Pero hindi ko pwedeng hindi tapusin ito
nang hindi po naibibigay yung pangatlong bahagi nitong ating unang puntos. Ano yung unang puntos? The church's construction. Okay? At sino yung nagtatag? Ang Panginoon mismo. Sino yung pinagtatagan? Siya rin. He's both the founder and the foundation. Solid foundation. So mali po yung si Peter, no? Hindi siya. Mali po yan. Si Jesus Christ. At anong message dito? Ang message ay Jesus is the rock at yung panampalataya natin ay patungkol sa Kanya. Hindi sa sino pa mang tao o sa ating sarili. Hindi tayo ang masusunod. Ang Panginoon ang masusunod. Ha? Hindi ang Panginoon ang susunod sa atin. Tayo sumunod sa Panginoon. And last but not the least, for now, is the spiritual framework. Spiritual framework. And I say also to thee, that thou art Peter, again, and upon this rock I will build my church. Yung buo na yun. Yung buo na yun, bigyan pa siya natin. Upon this rock I will build my church. Okay, Jesus is very clear in this regard. He is the one who will do the building. Siya po magsaselect ng materials and place them in church as it pleases Him. Okay? Marami noong lugar na pwedeng pagtayo ng iglesia, pero bakit dito? Marami ka naman pwedeng puntang iglesia, malalaking iglesia, mahiyamang iglesia, mga sikat na iglesia. Ha? Magaling ang pastor. Pero bakit nandito ka? Ito sabi ng Bible, 1 Corinthians, chapter number 12, verse number 28. Noong ako po'y tinawag ng Panginoon, yung pinsan kong pastor din. Ganda simbahan ng grupo kinabibilangan nila. Mahusay sa doktrina. At ang pinakamaganda, provided sila ng books. Pagkat ang Panginoon, provided sa akin ng books. Dahil yung books, hindi problema sa nila. Well supported sila. No, well supported. At talagang makita mo yung kanilang biblical conviction. Hindi katulad nung pinagalingan kong church, na mahal kong church. Diyan ako nilagay ng Panginoon eh. Hindi mayaman. Hindi mayaman iglesia. Meron ang bali Pilipinong sinend out sa Canada, sa church ng mga kapatid ko. Nag-start na gawain sa Bacoor. Sabi ko, ang laki ng lugar na inupahan lang nila. Pero maganda yung lugar. Nag-uumpisa pa lang, maganda rin yung lugar. Pero air-conditioned lugar. At 25,000 a month. Kung ganun ang sistema natin, wala tayong kakayanan para umupa ng ganung halaga. No? Wala ho talaga kakayanan. Biyaya lang ng Diyos eh. Nung nabakante itong lugar na ito, kasi ito pinapahanap ni Pastor Lumban ng lugar sa Pasay, dalawa lang, mura o libre. Wala kang makita gano'n. Kaya nga, pinuspa ko ni Pastor Lumban. May ibang lugar, kaya kung nagpunta na Aklan, kung matatandaan ng mga sa complex. Kasi sabi ni Pastor, bakit di kalooban ng Panginoon yan? Nag-try ako sa Aklan, nag-witness ako, nagbabible school na ngayon, yung pinsa ko, na-witness ako doon. Nagbabible school, worker doon sa church. Okay. Tapos, bumalik ako, nagalit sa akin si Nanay Luma. Sabi ko, hindi ko alam kung sino po susundin sa inyo eh. Kasi pastor ko yun. Sabi niya, huwag mo madali ng Panginoon. Kaya ito, system, may kaibigan kami sa Amerika, kinukuha ko. Makapunta na Amerika, bigyan ako ng pera pang-asikaso ng papeles. Una ay, papalabasin ako ay driver. Para lang makapunta na Amerika. Hindi pa masyado, kaya ako nag-aral mag-drive eh. Hindi kalooban ng Panginoon. So, nung nangyari, kakasal kami ni Sister Sol. So, yung pera na yon na dapat pag-asikaso ng papeles yung mapunta Amerika, ay tinabi namin ng ilang malaking parte, tapos ay yung pagkasal namin, tinipid namin yun.
Kaya makita iba-iba. Yung tipid pero garbo yun, iba-ibang motive. Ibang motive ng lalaki, ibang motive ng babae, ibang motive ng bata. O kita nyo, doon pala uso na yung rainbow. O, tapos ano, nag-alaga ko ng baboy, may alaga rin ng baboy nanay ni Son. Yan lang kasimple. Nagpapatay pa ako, nagpapatay pa ako ng aso. Yung mga handa gano'n. Oh. Wala kaming picture, bakit? Yung cameraman, napalpak naman. Ako nga nakatanda, na ano, expose lahat. Tapos yung video, may video ko sa dili. Yun, hindi rin mahusay nag-video. Magulo. At ewan ko kung ma-convert pa namin yung video dahil naka-VHS yun inaamag ng VHS wala kami masyadong picture. Hindi kasing garbo ng kasal ni Rupa. No? Hindi kasing garbo ng kasal ng mga artista, mga kilalang artista na hiwalay na ngayon. Kasi wala ho yan sa garbong kasalan. Alam nyo nangyari, ibig na ihanda namin ng garbo at gastusin namin sa garbong kasal. Yung amount na yun, pati yung pang-alis ko, ipinta ko kay Miss Lumba, kay Pastor Lumba, sabi ko, available po yung lupa rito, pinapaupahan. Ito po yung pera at yung offering natin, kasi ako nagpo-forward ako ng pera yung offering Yung offering namin sa homeless. Kahit po tolda lang, itayo nyo. Kahit po tolda lang. O nangyari, nung tinayo ito, alas konti lang ang binago natin dito. Wala lang itong second floor. No? Pero tinayo buo. Wala ko na-touch si La Pastor Miss Lumba. No? At dahil sa sakripisyo na yun. Pero sa kabila ng ganun sakripisyo na malinaw sa isipan ko, sabi ko sa pamilya ko, hindi kami may-ari nito. Ang gawain ito ay sa Panginoon. No? Bagamat sinasabi ko, kung ako'y mamamatay, huwag naman pabayaan sana ang pamilya ko. Kagaya nangyari sa ibang iglesia. Kung asawa ng isang malaking simbahang pastor, nung mamatay yung pastor, pinabayaan niya ang tanda na, naglabandera pa. No? Kaya gusto maglabandera. But I'm so thankful, no? Sana wag naman ganon, mga kapatid. Yung isang asawa ng pastor sa Quezon, dahil nung mag-asawa, initsapera na iglesia. Ang nagsimula yung pastor. Nakilala ko yung randang pastor na yun, napakabay na. Pero nung mamatay, itsapera na. Ano nangyari? Niligawan na iglesia ni Cristo yung asawa ng pastor. Dahil sa kahirap ng buhay, tinanggap niya iglesia ni Cristo. Asawa ng pastor. Hindi mo masisisi. Sa tinding hirap ng buhay. Dinrama pa nga yan, isa ba dinrama yung buhay na yan. Nung nga siya isang pastor's club natin ako, na alam namin kung sino yung binabagit sa drama na yun. Nakakalungkot, ano ba? Paman, hindi natin binabago na ang Panginoon ang naglalagay ng miyembro sa iglesia. Hindi aksidente yan. Okay? Sa 1 Corinthians 12:28, tingnan nyo. And God set some. Okay? Verse 27. Now ye are the body of Christ, local church, taga Corinto, and members in particular. And God, ano ba ito? Parang dito yung verse na inahanap ko. Yun, verse 18. Verse 18. Mas maganda yung verse 18. Kamali ako ng simulan. But now hath God set the members, every one of them, in the body. Sino naglalagay? Ang Diyos. Every one of them in the body, as it had pleased Him. Nakikinig? Ang Panginoon naglalagay. Paano po iba umaalis? Natanggap na iba. May tinatawag tayong scaffoldings. Members, ano yung scaffoldings? Ano yung scaffoldings? Pag nagtatayo ng bahay, ito yung ginagamit nilang mga tungtungan at pamporma. Pag nagtatayo ng bahay. Pag tapos ng bahay, tinatanggal na yung scaffoldings.
Pangit naman, ganda ng bahay mo, pero puro scaffoldings, di ba? Tapos they serve their purpose. Tapos anong nangyari? Alisin na. Nagkwento sa akin si Pastor Harry na yung kapitbahay pa naman nila at mga unang member. Dahil lang sa maliit na monitor, 3,000 lang halaga na napagkasunduan naman ng church. Kaya hindi niya alam dahil wala siya roon. Gusto niya, i-report siya, hindi naman nag-church. At ang bahay, nandito lang. Napakalaki naman tingin sa sarili. So, lumipat tayo ibang simbahan. Sabi ko, wala tayong magagawa. Scaffolding yan. Scaffolding. Nagamit sila pero nagpapatunay na hindi sila tunay, lehitimo, nalaan. Ang Diyos ang naglalagay ng miyembro sa iglesia. Kinakwento ni Pastor, problema. Pastor Ben, mga problema mga kabataan. Kinuwento ko na may problema. Kabataan natin. Na si ganito, nabuntis isang member, yung people din. Ang problema, ayaw pang pakasalan. Ayaw, hindi daw siya siguro, honrado ng mahal niya. Pinuntis mo eh. Ano nangyari? Di nag-church na yun. Ito yung mga ganyan. Pero sabi ko, may manungkot. Scaffolding siya. At tuwa sa akin si Pastor Siciliano, nasa Amerika. Kasi nung unang pagdating ko ron, yung pinag-church nila Sister Lina, pagdating ko ron, yun ang sila lumuulat sa akin. Nakadipay lang po ng church namin. Masakit pa yung mga umalis. Filipino church sila eh. Nasa isang parte lang ng building. Tapos yung pinaka-American church, minsan nire-require sila, doon kayo mag-church ng hapon. Magtanggap ng tithe offering nila, lulusot sa bintana. Doon nila bibigay sa American church. Nung magka-problema yung mga members, imbis na i-encourage yung Amerikano, anak ng pastor nila, na yung anak na pastor, manatili kayo yan, supportan yan. Ang katwiran, member din naman namin kayo, under lang namin kayo. So, masyadong na-down yung pastor. Kasi inuwento ko yung scaffoldings. Pastor, scaffoldings. Bumati ba yung one time bumati sa akin? At ang pagbati niya, Pastor, birthday ko ako, nag-video siya, Pastor, nandito na sa Pilipinas, sa Davao. Pero yung bati niya, Pastor, scaffoldings. Scaffoldings. Hindi niya nakalimutan yun. Actually, hindi mo na ako nakauna yan. Narinig na ko lang yun. May ganun, scaffoldings lang. No? Mga nakatulong, may mga nagawa-gawa simbahan. Pero, tulad lang ni Judas yung iba. Hindi ba lahat, ha? Iba maayos na nagpaalam, kapelosip pa natin maayos. No? Pero yung mga sila na may kasalanan, sila pagalit, hindi pagpapalain ng Diyos yan. Hindi natin kalulungkot yan. Nagsasample lang ako, kinalimutan natin lahat yan. Bakit? Ang lino kasi ang Panginoon naglalagay ng miyembro na mananatili sa iglesia. Nung one time, di ba? Ang problema yan si Ed, pumunta rito kasi nakipag-reconcile, kinukuha niya Australia, sige, punta ka sa church. Nang bumanat pa na, may ganito pa kayo, para bang wala tayong karapatan magkaroon ng ganito. At ang pinakapatid din sinabi niya, nandito pa kayo? Naalala mo rin, nandito pa kayo? O nasa isip na, umalis siya, alis din kayo. Isa lang pinaniwalaan ko, ang Diyos ang naglalagay ng membro sa iglesia. At ang kasama yung si Desa, siyempre may ginamit. Di ba? Ganun lang buhay eh. Sino magkakala si Josie, magiging member ng church. Itong si Nika, nakinantaan ko lang Monica, Minikano kayo ni Monica, ni Monica. Ano yun? Umiyak na, umuwi na. Sino magkakala? Na siya magpapatuloy, si Robert hindi. Sino magkakala? Babalik pa sila, sabi ni Pastor Joey, buti bumalik yung maliit na rin. Maliit na rin. Mas malaki anak niya, gano'n. Sino magkakala? Kaya kung magpapatuloy ito si Justin, sabi ng Diyos yun. Magpapatuloy ito si, Andre? Pero mahirap magpatuloy pag tulog-tulog sa simbahan, delikado yan. Tulog-tulog, delikado yan. Kasi sa swimming ay umahon.
Delikado yun, doon nagbibiro. Kaya nakakain kamay siya, si Jocelyn. Nakakain kamay siya, si Jenny. Amen. Di ba? Ito magpapatuloy, isa lang ang sinasabi ko, nilagay ka ng Diyos sa iglesia nito. Amen. Yan sabi ng Bible eh. Sino lalagay ng member sa iglesia? Ang Diyos. Nagsusulwinig lang tayo, nagpipreach lang ako, nag-witness lang tayo. Yun, ang paglalagay ng member sa iglesia, nasa Diyos yan, wala sa atin. Wala sa atin. Pero pag-usapan natin mga kapatid yung mga tatalian at kakalagan, yung susing binigay, wala tayong oras yan eh. Pero isa yan sa tatalakayin natin sa ilalim itong ating teksto ito. Lalo na yung authority, kaya nga merong conquest of the church, at sa huli, tatalakayin natin, gawa mo naman na outline? Yung outline na ka. So ito yung ating church's construction. Gamali ako dapat church's conquest, dapat gano'n na. Tapos, church's commission na ba inutos sa atin. Yan, ito yung ating paksa ito. Pero huwag natin kalimutan ito. God will select the materials and place them in the church as it pleases Him. Halinaw sabi sa 1 Corinthians 12:18, but now hath God set the members, every one of them in the body, as it hath pleased Him. Gustuin ko man magka-remember na mayaman, that it will please me, pero hindi ganun, that will not glorify God. Bakit? Ang issue dito, members that will please Him. Now let me ask you a question. Are you that kind of member that pleases God? That pleases God? May mga churches nagdi-divide, may mga churches na nagkakaproblema. Bakit? Halinaw, yung mga members na yun, kung sino man yung nandoon, hindi Diyos ang naglagay. Okay? It pleases Him. That's the key. So the modern church has lost sight of this fundamental truth. It appears that many have no confidence in God's ability to build the church. Ay, di kaya ng Diyos yan, tutulungan ko siya. Iwanan mo na yung mga old principle. Papalitan natin ng yung quick prayer. Tanggapin mo na si Kristo. O, ligtas ka na. Papalitan ng iba-ibang mga isang kilala kong church. Papakilala pa naman yung pastor na sobrang gracer din daw siya. Pero dahil ang pinanggalingan niya si Bahan sa abroad, may pagkakarismatic, Baptist man, may pagkakarismatic. Nagulat yung isang song leader, sabi, huwag ganang kumumpas. Okay naman dahil tayo hindi kumukumpas pero ang ibig sabihin, tigil na siya. Pinalitan na ng worship team. Tatlo na nagpapakanta, may babae pa, at may big box pa. May big box. Dumadami. Dumadami. Yun ang issue ron, dumadami. Ang tanong kung dumami ba, it please the Lord? O pamamaraan? O yung nagturo sa amin sa doctorate ko yung ang tawag yan, fast track lang. Tapos kinwestiyon ko kasi may charismatic naman ata sila di ko man-display masyado yung aking doctorate doon Kinwestiyon ko kay teacher ko. Sagutin pa naman ako, 2,000 years ago na yan, luma na yan. Luma na yan. Ay pambira, hindi ko naluluma yung Holy Spirit. Ang linaw yun, heaven and earth shall pass away, but the word of God shall not pass away. Ba't babaguhin mo? Wala pa rin lumabas sa big, hindi pera. O yun, namatay. Nagdala niya ng pera sa kabilang buhay. Lagi na nagpaparinig. Nung gumraduate nga, nagparinig pa kasi kaklase namin yung sa private school na naging DepEd at pinakamataas sa DepEd private school. Kaklase ko yun sa doctorate. Nung matapos, nagparinig. Ako pa naman pinaringgan. Sabi niya, si doktora nga, nilaki ba na ako? Malaki. Hindi ako pinaringgan. Amen. Praise the Lord. Tapos, pinanggawa pa ako. Kinwestiyon ko yun.
yung binabago yung method. Sabi ko, bakit ba? Sagutin pa naman akong, 2,000 years ago yan, luma na. Wow, nirespeto ko lang eh. Ha? Pero in-question ko, ano luma na? Heaven and earth shall pass away, but the Word of God, the principles of the Word of God shall not pass away. Hindi kailangan ng Diyos na tulungan natin siya. Kung natin pala kasi mahina ang Diyos, baguhin natin ang prinsipyo niya. Hindi obra prinsipyo niya sa panahon ito. Alam ng Diyos kung anong klaseng tao meron dito eh. Pero, doon tayo sa old-fashioned Word of God. Old-fashioned way. May kopya ka ba nun? Yung sana gusto kong pakanta eh. Old-fashioned way. Nanong kanina. You will try to do that. So, they are trying to build the church based on their methods and motivation. Christ alone has the power to build the church. Awayin pa ako ng isang dati mong estudyante, kala mo naman kasi top notch sa klase namin. Kung sabihin ko, may nagtanong kasi, bakit kayo hindi nyo binoto si Pacquiao? Naniwala ka ba si Pacquiao? Ano yung sabi sa interview? Kinausap ako ng Panginoon. Hindi naman sabi ng Bible, huwag kang higit sa nasusulat. We don't believe in extra biblical revelation. Awayin mo ba ako? Sige, paano ka natapos? Hindi ko mapipili yung sinasabi ko. At hindi mo rin ako mapipili. Eh, stylean mo ako parang ikaw nagpag-debate, style ng kulto. Napipilipitin mo sinasabi ko. Ay, ako, wala akong time dyan. Bahala ka sa buhay mo. But still, bilang naniniwala ko sa no extra biblical revelation. Yan pa, una-una sa Baptist. Yan yung Baptist, ako may biblical authority. Yan ang sola scriptura eh. Ang Bible ang ating authority. Hindi sinasabi ng tao, hindi yung sinumang tao. Marinig. Amen. Kung kaya nagkakaaway-away, may nagtanong na isa sa Facebook, Pastor, bakit nagkakaaway? Hindi na ako sumagot. Bakit nagkakaaway, nagkakahati-hati, ang hirap i-unite? Kasi, maganda sagot na isa, kasi ang ginagawa ng iba for his own pride, doing his own desire, that's it. Hindi yung Bible mismo sinusunod. Okay, sino ba mayroong gawa, sino ba nagtatag na iglesia? Ano ba yung framework ng iglesia? Dapat Diyos ang nasusunod. Hindi tayo. Hindi tao. No, we too seem to have figured out which materials are suitable and which are not. It is not up to us to judge, but to welcome all that Jesus Christ adds or instructed or put to be practiced in the church. Sumunod lang tayo. Yun lang ang ating kailangan gawin. Trust and obey. Trust God and obey. So next meeting na yung iba, hindi pa natin tatapos ngayon. No? Kaya mahirap din, mahirap na. You will try to, to share something. Tabastusin ka. Okay lang yun. Sa Diyos naman tayo magsusulit. Diba? Eh kung bastusan, ito. Bababa ko sa level niya. Wala sabihin ko, estudyante kita, kamote ka dati. Hindi yung sinabi yun. Sa inyo ko lang sinabi. Hindi naman, unfair naman yun. Pwede kong gawin, di ba? Bastusan lang. Yan lang. Hindi. I pray for them. I pray. Okay, ito po yung salita ng Panginoon. Amen? Amen. Natutuloy na lang natin next week. Kaya tayo mga